Weather update tayo mga kapatid. Kung meron kayong nababalitaang tinatawag na Super El Nino sa susunod na taon, wala pong ganon. Wala po tayong term na Super El Nino or yan po ay isang slang lamang or media term at wala po tayong kategorya ng super para sa El Nino. Meron lamang po tayong weak, moderate, strong at kung minsan meron din po tayong tinatawag na very strong. At sa ngayon nga, base sa ating datos or sa datos ng Pag-asa, meron lamang tayong possible na weak to moderate sa kalagitnaan ng taon na posibleng mag-develop. At narito po yan. Ito pong linya na ito ay sa kalagitnaan ng taon. Yan po ay July at June. So possible po yung umabot sa moderate El Nino hanggang sa katapusan ng taon na posibleng namang umabot sa hanggang pataas po ng moderate at papasok ng strong El Nino. Pero sa ngayon, wala po tayong inaasahang Super El Nino. Kung meron man tayong malakas na El Nino, ito po ay tatawaging Strong El Nino at sa ngayon nga, base sa ating mga datos, wala pa po tayong pinapakitang posibleng magkaroon tayo ng Strong El Nino. Pero babantayan po natin yan sa susunod na taon pa. At sa katunayan, ito pong ating mga datos nga ay nagpapakita ng pagtaas ng ating temperatura dito po sa karagatan ng Pasipiko o pag-develop ng El Nino sa kalagitnaan ng taon. Yung ating malakas na El Nino naranasan dito po sa ating bansa ay noong 1998 at 2024. Yan po yung ating strong El Nino na kung saan dyan din po natin naitala yung pinakamainit nating taon at pinakamainit nating temperatura sa isang araw. So, possible ba itong maulit? Sa ngayon, hindi pa po natin, wala pa po yan sa ating mga datos pero yan po ay babantayan natin dahil nga painit na ng painit yung ating klima. Pero sa ngayon, wala pa pong kinalaman na itong El Nino sa matinding init ng panahon, yan pa rin po ay epekto ng ating normal na tag-init. Kaya ito pa rin po yung ating mga inaasahang heat index. Mataas pa rin po yan. Pinakamataas pa rin po yan dito sa Eastern Samar na posibleng umabot sa hanggang 42 degrees Celsius. Medyo mainit din po sa area ng Bulacan. Sa Central Luzon po, nasa 41 degrees Celsius yung ating pinakamataas na heat index na aasahan. Dito naman sa Western Visayas, papalo din po yan sa 41 degrees Celsius. At dito nga sa Mindanao, medyo mainit din po tayo dyan sa Cotabato at dito nga sa Agusan. Possible din po tayong pumalo sa hanggang 41 degrees Celsius at 40 degrees Celsius naman yung ating inaasahang heat index dito po sa area ng Aurora. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon dahil sa ridge ng ating high pressure area at ng ating tinatawag na easterlies. Ito pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan na nating lalayo sa ating bansa at tutungo na po dito sa itaas na bahagi ng karagatan ng Pasipiko. Again, sa may mga lakad bukas, magpapatuloy po ang matinding init ng panahon sa tanghali. Pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung panahon natin. Pero again, napakababa po ng ating tsansa ng pagulan. Ang pag-ingatan po natin ang matinding sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner. Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.